Yan. So, ayan, nagbabalik kami. Sorry, medyo natagalan ng pag-upload. Dahil talaga sa akin yun. Yun. Ako nga pala uli si M. Ako si Hanlong. Gio. Yun mga pare, kamusta naman ba tayo? Goods lang. These past few days. Okay naman, May mga, trabaho. may mga naririnig akong gustong i-topic natin Ayun, salamat pala sa mga nagbibigay ng suggestions sa mga topic namin kasi hindi rin naman kami hindi rin naman alam namin kung gusto niyo ba yung mga naririnig nyo sa amin. Pero yun, thank you for your, Susubukan namin, try namin yung best namin para Magbigay ng opinion ulit sa mga suggestions nyo. Ito pare, gusto ko yung unahin na muna natin, wait lang. Merong nag-suggest sa atin. Leadership daw ang topic. Ay, putak te, ayaw niyo yung Wait lang. Mamaya yan. Matagal pa, mahaba pa yung Matagal pre. So sa leadership, yung sa leadership kasi ngayon, mag-focus tayo sa sa klase. Sa klase na lang tayo mag-focus kasi pagka hindi tayo sa klase nag-focus, ayoko naman maging political, maging religious yung namin yung tema namin. Kaya sa klase na lang para mas maraming nakaka-relate na viewers namin kasi madalas naman sa demographic namin, mga estudyante rin. So yun, pagka sinabi kasing leader, para sa akin, ito muna yung question, what is leadership? Para sa akin, pag sinabi kasing leadership, it's a huge chunk of responsibility. Like, binibigay sa'yo yung tiwala ng mga kagrupo mo or ng mga tao sa baba mo, yung mga nagpapalead sa'yo. So, kapag leader ka kasi, para sa akin, pressure yun kasi ako nagiging leader. Pero pag nagiging leader ako yung typical na kupal na leader. Ako yung walang gagawin, lahat kayo may gagawin. Bakit? Pinili nyo naman ako maging leader, ayun. Panindigan nyo yan. Pero kapag if something goes wrong naman and kailangan nyo ng tulong, tutulungan ko naman kayo. Tsaka nag-aambag naman ako. Ganun ako maging leader. Kasi nga, para sa akin, yung leader, responsibilidad niya lang yung mga kagrupo niya para pumasa. Pagka sa school yung school yung topic natin. So, ayun, sa tingin ko hangga't nakakapasa yung grupo ko, tapos ako yung nag-lead, sa tingin ko okay na yun. Hindi ko naman, as a leader, hindi ako nag-aim for excellence, talagang makapasa lang goods na. Ikaw ba? Sa inyo, what is leader? Antay ko kasi dyan, medyo makatanda na rin. Go. There are those who are born to lead and there are those who are born to be a follower. Okay. Kasi totoo yun. There are followers that they try to become a leader ng sobra. Pero hindi kaya. Hindi talaga, no matter what they do. Pero yung iba, natural na lang sa katawan Kumbaga, affinity lang talaga, parang talent. Yun. Kaya kumbaga sa leadership, if tingin mo talaga hindi mo kaya, don't push yourself. There are others who are willing to lead you to the right path. Hindi mo naman kailangan pilitin sarili mo na i-lead yung sarili mo to the right path. Pero ito kasi yung nagiging issue. So, madalas kasi nung high school ako yung tinuturo na leader kahit na sinabi kong, ayoko maging leader. Hanggang college actually, nagiging nag-o-occur to. Nangyayari to na kahit na ayoko maging leader sa grupo, pinipilit ako ng mga grupo ko kasi ganito, ganyan. Ang sa akin na, kumbaga, pag pinilit mo kasi isang tao na maging leader, tapos sinabi niyang ayaw niya, huwag niyong ipipin yung responsibilidad sa kanya na pag bumagsak kayo na, siya kasi, ganito, ganyan. Kayo kasalanan yun eh. Hindi naman siya nagboluntaryo eh. Kumbaga kapag binoto niyo yung hindi tumatakbo, tapos siya inanalo, tangina. Ewan ko na lang talaga. Sa akin naman yung leadership, kailangan kasi, para sa akin it differs from each other's perspective. Katulad sa video na to. Para sa akin, yung leadership is kung paano mo utilize yung kakayanan, capabilities ng mga followers mo. Na alam mo yan, yung kaya mo i-designate na ikaw sa ganun bagay kasi forte mo yan. Ikaw naman dito. Tayo kaklase. May ganito kaming kaklase. Ang galing niya in terms of leadership. Ang galing niyang i-utilize yung capabilities ng mga kasamahan niya. Yung pala ang ganda nung sinabi niya kasi yun din yung naging tingin ko na kapag leader ka, dapat alam mo yung kakayanan ng mga groupmates mo. Hindi pwede yung pag sinabi mong ito yung gagawin nila, ipipilitin nila yung sarili nila. Dapat iaayon mo din sa kaya nilang gawin, tsaka kung saan sila magaling. Kung saan sila nag-e-excel. Kasi ikaw, di ka namin kaklase.
Tangina mga ito eh. sa klase namin, meron talaga kung mga magagaling na leaders and Meron din sa amin, pre. Okay, meron din pala sa'yo, di alam mo rin. Oo. Yung sa akin lang, meron talaga kami kaklase na gustong-gusto ko maging leader kasi alam niya mag-control, di naman mag-control, pero alam niya mag-divide ng work. Like, alam niya kung sino yung magaling sa ano. Kaya yun, nagiging productive lalo yung grupo. Ano pa? Tapos yun, may mga leader din naman kasing nag-ho ng follower to leader. Yun. Nagte-train Nagte-train. It's a good thing. Para nga naman in case na wala si leader, may papalit na isa sa mga follower niya as a, ano yung tawag sa term na yun? Panakit butas. Hindi, backup. Backup o kaya may tawag pa rin eh. Plan B. Acting leader ata yung tawag dun. Basta yun, pagka nawala yung leader, siya yung papalit, gineso. Ayun. Tapos ano pa ba yung usapin na maaaring pumasok sa leader? Kaya kapag ka leadership talaga, yung mga talagang ito-topic dyan eh, yung mga mga mapang-abuso. Oo. Sa leadership. Ito, hindi, madalas yung mai-encounter to ako, madalas ko na-encounter to nung high school. Yung may mga magpe-presentang leader, tapos pagka umuo naman yung mga members, parang sasabihin, ako kasi leader, ganyan. Parang alam mo yun, yung sila naman nagpresenta sa sarili nila, pero nung umuo ka, Papabiktin mo. nagpapabictimize at parang gano'n na, ayoko naman talaga maging leader. Oo. Ganyan. Madalas ko na-encounter yun. So, sa leadership kasi, ano lang yan eh, literal na communication is the key ng sobra. lahat naman ng bagay. Hindi kasi, sabihin na lang natin na ako leader nyo. Instead na ano yun? Pag leader ka kasi, anong tawag doon? Hindi ka kabututos ng utos. Kumbaga, parang gabayan mo sila sa tamang direction. Hindi yung parang, oy, taniman mo to, ganyan. Pero pwede mo naman sabihin na, tara taniman natin. Tignan natin kung ano yung kalalabasan, ganyan. Turuan kita kung paano magtanim, ganon. Oo, parang, hindi porket leader ka, you have this, Power. Huwag ka man power trip, kumbaga, yun. Sorry Ako yung ganun type ng leader. Basta pero, yun kasi, yung sa akin kasi talaga, gusto ko lang pumasa. Ginagawa ko lang yung minimal effort na gusto ko lahat kami, chill lang, ganun lang. Yun. Hindi ako nang pressure. Hindi naman kasi lahat ng tao nag-agree sa ganun. Kaya, may mga tao kasi na gusto talagang mag-exceed, mag-excel, ganun. So, doon nagsisimula yung conflict between the leader and the follower. Kasi yung follower, ipupush yung leader na hindi, mas maganda yung ganito. Kaso si leader naman, hindi ako naman nasusunod sa inyo, bakit kita pakikinggan? Pero it's mali yun actually. Mali kasi talaga. Dapat ang leader nakikinig sa follower. Marunong umintindi. Sanay mag-compromise. Mali ka. Pero, hindi ako mali. Bakit? Kasi specific Authoritarian kang piece of shit. Authoritarian. Pero, yung leader kasi, nasa kanya pa rin yung decision. Like, Mabigat. siya pa rin yung leader eh. Tanga ka pala, pagod. Ayun, siya pa rin yung may power para gumawa ng decision, yung last decision. Kaya kaya ako tinitimbang ko lagi kung is it worth the effort para sa Gagawin niyo. magiging grade, like is it worth the effort para dun sa counting plus points na yun. Yun ang naisip ko. Tapos, isa pa, yun nga, connected sa sinabi ko kanina, talagang naki-leader yung pressure, tsaka yung magiging sisiman nung mga follower, kasi hindi mo sila masisisi. Una sa lahat, ikaw yung nag-utilize ng mga ibinigay mo sa kanilang mga gagawin. Kaya, kunwari, pinilit mo yung isang tao o yung isang follower mo na gawin to kahit hindi niya naman gusto. Member, tangina, pangit ng follower pre, mag-member na lang tayo. Let's say for example, let's say for example, pinilit mo yung isang mong member na gawin yung bagay na hindi niya naman forte. Although itatry niya na gagawin niya yung best niya para magawa yun, pero at the end of the day hindi mo masasabing hindi siya magfe-fail. So pagka nag-fail yun, kailangan may backup plan ka. Step up. Hindi yung sisisi mo na lang na pinagawa ko sa yan, dapat alam mo yan, hindi ganun. Kasi what if hindi naman pala talaga niya yung forte, may mga bagay na mas nag-excel siya kaysa sa dun sa binigay mo. Ano na yun it's your flaw as a leader na pagka ganun. Kasi hindi mo nakita na meron pala siyang ganun na side. Meron palang ganun na mas magaling pala siya sa ganun. Kaya, ayun, para sa akin, conclusion, ayoko maging leader. Ang conclusion lang naman ng pagiging leader,
Depende na lang sa'yo. Tapos, Depende sa'yo. isa pa, hindi lang naman din communication is the key, perception is the key din kasi. Diba? sweet naman nun. Kinokontradict mo ako? Hindi, hindi lang. Yan. Dinadagdagan, hindi Dinadagdagan. Alam ko kinokontradict mo Yan, kasi. yan ang mahirap pag walang perception. Oo. Joke lang. For example, good example. Ayan. Joke lang eh. Ayun nga. Ayun, kunwari, let's say for example, si leader utos lang ng utos tapos yung mga member niya hindi pala naiintindihan kung paano susundin yung Ipapaintindi mo Oo. kasi. Hindi na naiintindihan kung paano kung paano gagawin yung inutos mo. So kailangan mag-compromise ka, ipaintindi mo sa kanila. Kaya kailangan mo i-communicate, pre. Ayun na yung i-communicate. So, di ako mali. Oo, pero okay lang, tama naman lahat ng sinabi nyo. Oh, yan. So, in Para conclusion. sa akin, tama yun. In conclusion. Oh, hindi ko alam. Ikaw. To conclude the topic, Oh. nagva-vary pa rin naman kung what type. Kasi may mga types of leadership talaga. Authoritative, ano pa ba? Utilitarian yun yata. Utilitarian. Ah. Na iba't ibang types of leadership. And Ah, nagva-vary alam lang ko, yun ikaw. kung ano yung mga nagiging ka-groupmates mo, kung ano yung gusto. Ikaw yung mag-a-adjust kung ano yung pinaka-fit sa situation. Depende sa topic. Oo. Eh, So, yun lang naman. What do we go? Slate!